Update tayo sa ikalawang araw ng search and retrieval operations sa Taal Lake ng mga nawawalang sabongero. Kausapin natin si Philippine Coast Guard spokesperson, Captain Noemi Cayabyab. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa ating po mga tagapakinig. Opo, para sa araw na ito, ano po yung target na ma-accomplish ng ating mga technical divers dito po sa Taal Lake? Well, plano po talaga at part po ng operation ngayon na makakala po ng mga objects or materials na makakasupport po sa pagkakandak po ng investigation po natin. So meron na po tayo mga technical divers na nasa area po na nagsimula na rin po kaninang umaga. Meron na po bang visual na nakuha itong divers na nag-dive kaninang umaga doon sa area kung saan sila nag-dive? We are still waiting for the official report, pero nagkaroon ng konting suspension sa ating diving operation dahil sa hindi magandang lagay po ng ating panahon. And then magre-resume po sila once na maging okay na po ulit yung ating weather dyan sa area. Medyo madami po yung mga divers na nandito. Iisang lugar lang po ba yung kanilang target or maghahati-hati sila sa iba't ibang lugar? Yes, tama ka dyan, Rafi. Binaba natin yung ating mga technical divers ngayon para magtulong-tulong. So ang gagawin po natin dyan is shifting po ng kanilang diving operation since medyo challenging po yung ating area ngayon. Medyo malakas yung current and meron pa pong bata sa Taal Volcano. So magkakaroon po ng shifting. Magkakaroon po ng mga set of teams for the diving operations po. Nakaplat naman na po yung mga lugar na pupuntahan itong mga divers. We understand, hindi ito kalayuan sa Pampang, so hindi kalaliman yung kanilang target na puntahan ngayon. Tama po yan, Rafi. So ngayon po, identified po ang locations po natin. So halos 100 to 270 meters away from the shoreline. And ang nakikita po nating lalim dito is almost 30 to 40 meters. So, since we take advantage sa magandang lagay ng panahon, so magkakaroon po ng concentrated diving operations po. So, as per coordination po, ang magiging search pattern po natin is we will cover 100 meters by 100 meters area po. Bukod po dito sa gagawing visual search o ginagawang visual search ng mga divers, meron po ba tayong mga kagamitan, sonar man siguro yan, o mga ROV para mapadali at mapabilis yung search operation? Bukod sa mga diving equipment that we have at hand right now, so we will be anticipating, Rafi, yung arrival ng ating advanced technology, yung underwater remote operated vehicles. Ito ay darating ngayong linggo. So inaasahan natin na ito ay makakatulong pagdating sa pag-determine ng mga objects na nasa ilalim ng tubig. Kasi we understand during the survey assessment kahapon na medyo malabo at baburap yung ating yung ilalim ng tubig. So etong remote operated vehicles natin ay makakatulong since it has the capacity to see underwater halos 1,000 feet and it has the capability as well to pick up some objects. So kung meron tayong makikita na mga suspicious subjects or objects doon sa ilalim ng tubig, ito po ay kukunin at iaangat po natin. May kumaburak po, nabanggit nyo, maburak yung ilalim nitong Taal Lake. So posibleng nakabaon kung meron man dito sa ilalim. So may mga blowers po ba na gagamitin itong ating mga divers? Bukod of course sa kanilang mga kamay kapag may nakita sila. Well, as of now, Rafi, no? So yung pagtapa at kung ano man ang makikita, yun na magiging basis natin. We are still prioritizing, of course, our topmost priority is the safety of our divers. That's the reason why we will be utilizing this advanced technology. So, kung medyo may blower, mas lalo magiging malabo yung tubig sa ilalim. So, yun po ang ginagawa natin ngayon. Okay. May timeline po ba tayong tinitinan dito sa inyong isinasagawang search operation? Well, ang goal po ng Philippine Coast Guard, same with other agencies na involved, is mapabilis po itong ating ginagawang operation. Dahil ito na rin po ang pagtulong para magkaroon po ng hustisya yung mga pamilya po na nawalan
And the Philippine Coast Guard is just here to support kung ano man po ibibigay na direktiba sa atin ng leading agency. And as to the duration po, ito po ay didepende kasi marami po tayo nakikita mga factors na may possibility po na makapag-hamper sa operations. Well, number one, ito pong weather. Pangalawa po, itong status po ng Taal Bukid na po natin. And at the end of the day, ang magsasabi naman po kung ipagpapatuloy o itigil po itong operasyon ay nasa lead agency po. But as of the moment, we are now fully maximizing our resources and we are continue doing itong diving operations po natin para makakuha pa tayo ng marami pa pong mga ebidensya. I-clarify ko lamang po yung hinihintay yung ROV. Ito po yung galing sa Japan Maritime Defense Force. Yes, Arak, ito po ay Philippine Coast Guard na property po. Ito po ay magagaling sa isa sa mga barko natin. Ito ay ginagamit na rin natin sa mga rescue operations and dive operations po natin. So ito ay magagaling sa isa sa mga Philippine Coast Guard vessel po. Okay, antabayan po natin ang sinasagawa yung retrieval operations. Maraming salamat, Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab. Maraming salamat, Rafi, and good morning.